Sumagot si Miao sa kanyang uncle na ang paglalakbay na ito ay hindi walang saysay. Sa sandaling lunukan niya at ay proseso ang mga prutas na ito, ang kanyang star energy power ay mababali sa isang bagong level ulit. Nagtanong ang puno sa elder kung maaari na siyang umalis. Agad na sinagot ni Xiao ang kanyang tanong at nasa isang malalim na panaginip. Ngunit binigyan siya ni Lin ng pahintulot na umalis at sinabi sa mga lalaki na mayroong isang hindi pangkaraniwang enerhiya doon at maaari silang mag-check. Marahil mahahanap nila ang kapangyarihan sa likod ng Valley of the King of Herbs. Nagtanong si Yuan, ito ba ay totoo? Kaya sa oras na ito maaari nilang matuklasan ang mga sikreto ng Valley of the Herb King. Ngunit naisip ni Xiao, bakit hindi man siya nakakaramdam ng anumang enerhiya? Talaga ba siya ay nasa 9th level ng Qi lamang? Ngayon sinabi ni Mio na dapat makuha ng Panginoon ang mga prutas na ito mula sa kanyang dalawang disciples. Nais ba niyang kumuha pa? Sumagot si Lin na hindi na kailangan iyon. Hayaan siyang kunin sila, ngunit lumingon din si Decayang Master Ya at sinabing nagpasalamat siya sa kanya. Kung kailangan niya ng tulong sa Dao School sa hinaharap, maaari siyang makipag-ugnay sa kanya ng walang pag-aalangan. Sinabi ni Lin na hindi na kailangang sabihin na maaari silang sumama. Nang dumating sila, nagulat sila at nagtanong, ano ito? Bakit napakaraming medicinal herbs ng medicinal lord level? Ngunit sinabi ni Xiao na mahusay iyon at talagang nakakaganyak. Nakakita din siya ng isang bagay na pamilyar at nagtanong sa guro, ano ang itim na bagay na iyon? Sumagot si Lin na maikling oras lamang iyon at ang matandang kalbong lalaki na iyon ay nasa ganoong estado na. Tinitingnan ng mabuti, nakita nila na ang mga halaman ay hinawakan lamang ang mga tao at tinutokso sila. Sinabi ni Lin na nagawa nilang hambagan si Master Jen at ang Eastern cultists ng ganito. Ito ay malinaw na hindi lamang ilang simpleng puwersa ang nasa likod nito. Sumagot si Yuan sa guro na ang mas malakas ang medicinal plant, mas mataas ang level nito, at marahil ito ay isang tunay na elite great kingdom of medicine. Agad na lumingon si Ruth sa kanila at inutusan silang agad na lumuhod at humingi ng awa. Ngunit sumagot si Lin na gusto niyang makita kung sino ang nagbigay sa kanila ng ganoong tapang. At sa sandaling iyon, nakita ng monghe ang lalaki at ninais na masisiyahan siya sa oras na tao pa rin siya. Magsisisi siya agad kung bakit siya napaka-naive. Nagalit si Ruth at nagsimulang magtanong, silver-haired youth. Siya ba ang Sum-Iris sa Lightning King at King of Participants? Ngunit sa kasamaang palad, ngayon kasama ang Big Mushroom King, siya ay laruan lamang nilang nilalang. Ngunit sa kasamaang palad, ngayon kasama ang Big Mushroom King, siya ay laruan lamang nilang nilalang. Agad na nagsimulang sumigaw ang mga halaman sa takot para sa Big King Mushroom na pumunta sa kanilang tulong. Agad na naisip nito ang tungkol sa Great Demon, at talagang mayroong ganoong kasamaan at kaila-hilakbot na nilalang dito. Naintindihan din ni Xiao na kahit siya sa kanyang kalakasan ay hindi nang ahas na tawagin ang kanyang sarili na isang Great Demon. Kaya, sino siya? Isang taong napakalakas iyon. Sinabi ni Lin na gusto niya talagang makita kung ano talaga ang isang Great Demon. Lumingon si Ruth sa gilid at nakita na ang Mushroom King ay hindi malapit at siya mismo ay lumingon din at nagsimulang tumakas. Ngunit sumigaw si Ruth na ang Great Mushroom King ang pinakamalakas na kontrabida at siya lang ang maaaring tumalo sa kanya. Nagtanong si Lin, siya ba ang pinakamakapangyarihang nilalang sa Valley of the King of Medicine? Sumagot ang King of Mushrooms na totoo iyon. Iyon nga iyon. Sinabi niya pagkatapos makita ito ang Immortal Chaotic Mushroom. Nagtanong si Lin sa kanya, anong uri ng mushroom ang ibig niyang sabihin? Napakalakas ba ito? Sumagot si Xiao na tinawag itong Immortal Chaotic Mushroom. Kahit sino ang kumain nito ay maaaring palakasin ang kanilang lakas at pahabain ang kanilang buhay. Ang mga benepisyo ay walang hanggan. At ito ay itinuturing na pinakamalapit na bagay sa isang divine potion sa mga alamat. Naisip ni Dee na nangangahulugan ito ng isang tunay na great route ng top-class medicine. Siya ay isang master na nakarating sa stage ng Golden Fruit Egg Perfection. At umasa siya na si Mr. Y ay magiging mas maingat ng kaunti. Kung sakali, susubukan nilang humanap ng isang paraan upang mag-teleport palabas dito. Ngunit sinabi ni Lin sa kanya na huwag mag-alala.
Naintindihan niya ang lahat ng kanyang sarili at alam niya kung ano ang kanyang ginagawa. Sinabi ng Mushroom King na sila ay mga tao na napakamasama. Naisip lang nila ang tungkol sa pagkain sa kanya. Bakit nila ginambala ang kanyang pagtulog? At bakit nila ginawa ito? Nagtanong ang Mushroom King sa isang nagbabantang boses. Agad na naramdaman ni Lin ang pressure at ang pagkakaiba sa pagitan niya at ng kanyang mga kalaban ay simpleng napakalaki. Ngunit inilabas ni Lin ang kanyang trump card at sinabi sa Mushroom King na dumating siya sa tamang oras at ipinapakita ang kanyang trump card. Gamit ito, ang sikat ng araw ay simpleng tinakpan ang lugar at ang lahat ng mga halaman ay labis na natakot. Sinabi ni Miao sa kanyang uncle na tila ang mga teknik ni Young Master Gui ay hindi pinigilan ng mga hangganan ng Chi Practice Realm. Ngunit naramdaman din ni uncle ang malakas na teknik at maaari nitong baliwalain ang mga limitasyon ng Medicine King Valley. Naisip din ni Xiao na ilegal iyon. Paano ginawa ito ng guro? Pagkatapos ng lahat, ang Medicine Clan ay napakalakas sa lugar na ito lamang dahil sa mga panuntunan na itinakda ng Venerable Medicine. At ang mga panuntunan dito ay isang espesyal na teknik na likas sa mga immortals. Sa sandaling pumasok ang isang tao sa mga hangganan ng Medicine King Valley, nahuhulog sila sa ilalim ng impluensya ng mga panuntunan. Maliban kung mayroong isang nilalang nakatumbas o mas mataas sa caster, pagkatapos lamang maaaring baliwalain o sirain pa ang mga panuntunan na ito. Nagulat si Xiao na imposible iyon. Tiyak na hindi siya maaaring maging ganoong nilalang, at hindi siya dapat. Kung hindi sana siya nagkaroon ng pagkakataong makatakas mula sa kanyang diabolical clutches kahit paano. Nagtanong si Xiao kay Yung kung okay lang siya. Nagulat din ang monghe at nagtaka kung ano ang nangyayari. Ang kanyang palm strike sa kanya kanina ay hindi makabuluhan lamang kumpara sa puwersa na sinaktan sa kanya ng Great Mushroom King. Ngunit ngayon ay ipinalipad niya ang Great Mushroom King sa isang sampal at ang kanyang Buddhist heart ay handa ng sumabog. Hindi man naintindihan ng Mushroom King kung ano ang nangyari at naisip na itinapon siya pabalik ng palo. Ngunit alam niya na hindi ito dapat maging ganito. Si Yao Zhang mismo ay minsang nagpataw ng isang ban at ipinangako sa kanya na walang sinuman sa ibaba ng level ng isang true immortal ang makakapagsirain ito. Kaya ano ang nangyayari ngayon? Na-invalidate ba ang ban dahil masyadong maraming oras ang lumipas? Itinuro ni Lin ang kanyang daliri at lumingon sa Big Mushroom, sinasabing kung wala na siyang anumang mga kakayahan, pagkatapos ay pakukuluan niya siya sa sopas. Ngunit tumayo ang Mushroom King sa kanyang lupa at sinabi kay Lin na siya ay isang big bad guy at hindi niya papayagan siyang makuha ang kanyang paraan. Kinuha ng Mushroom ang bilis at nagsimulang sugurin gamit ang kanyang maliliit na mga kamao. Ngunit hindi natakot si Lin at tumugon sa isang mutual slap. Ngunit hindi siya huminto doon at inilabas ang kanyang Fire Fist upang tapusin siya sa isang palo. At napagtanto ni Mushroom na ang lalaki ay talagang makakabaliwala sa suppression ng mga panuntunan. Ang Yao Zhong na ito ay ganap na hindi maaasahan. Ang mga panuntunan na itinakda niya ay nilabag ng ilang human cultivator. At sa sandaling iyon, sumugod si Lin kay Mushroom ng buong puso at ginamit ang kanyang Unirly Divine Body. Ang epekto ay napakalakas na ang beam ng enerhiya ay simpleng nakikita mula sa iba't ibang sulok ng universo. Si Mushroom ay ganap na nalulumbay at sinabing hindi siya makapaniwala na kahit sa loob ng Valley of the King of Medicine, hindi niya makayanan ang isang tao. Napakahina niya. Ang mga participants ng duel ng Territory of Medicines ay nagsabi na ang Great Mushroom King ay natalo at ang lahat ay nawala at ang kanilang Valley of the King of Medicines ay nakalaan. Sinabi ni Mushroom na ang kanyang mga kasanayan ay mas masahol kaysa sa iba. Hindi mo maaaring sisihin si Yao o sinumang iba. Maaari mo lamang sisihin ang iyong sarili sa pagiging isang mushroom lamang. At ang buhay na ito ay napakatagal at nakakainip sa susunod na buhay ayaw niyang maging isang mushroom. At gusto niyang maging isang tao. Ngunit lumitaw ang sistema doon mismo at sinabing binabati nito ang may-ari. Na-activate niya ang gawain upang tanggapin ang estudyante at nakatanggap ng isang natatanging divine skill. One breath turns into 3 purities at pinapayagan siyang lumikha ng 2 clones na may parehong level ng pag-unlad at lakas bilang orihinal. Nagtanong si Lin sa kanya kung seryoso ba siya.
Kahit ang mga mushroom ay hindi malalampasan, ngunit sa oras na ito ang gantimpala ay talagang nakakaakit. At kung gustong manatiling buhay ni mushroom, maaari niya siyang bigyan ng isang pagkakataon. Alam ni Lin na hinuhusgahan kung paano ang mushroom na ito ay labis na natatakot sa kamatayan kanina, marahil ay sisang-ayon siya agad. Nagsimulang umiyak ang mushroom sa sandaling iyon at sumagot sa kanyang kaaway na tumanggi siya. Hindi nagalit si Lena dito at sinabing hindi pa niya binibigkas ang mga kondisyon at tumanggi na siya. Gusto ba talaga niyang mamatay? Sumagot si Mushroom na tama iyon. Hindi niya gusto. Nagtanong si Lin sa kanya kung talagang ayaw niyang mabuhay, ngunit ang gantimpala ay masyadong nakakaakit. At one breath turns into three purities at cool powerful. Tiyak na ayaw niyang makaligtaan ito. Ngunit pagkatapos bago ang kanyang kamatayan, hayaan siyang tulungan siya sa isang bagay. Nagulat si Mushroom at nagtanong kung ano ang kanyang pinag-uusapan. Hindi pinanatili ni Lin ang intriga ng matagal at hiniling kay Mushroom na maging kanyang estudyante. Ngunit hindi alam ni Mushroom kung sino sa mundong ito ang magtatanong na maging isang disipulo bago mamatay. Isang walang hiya na impudent fellow. Tinawag ni Lin si Mushroom na kanyang kapatid at sinabing kung sisang-ayon siya na tulungan siya, tiyak na gagawin niya ang kanyang makakaya upang talunin siya sa huling patak ng Diyos upang mamatay siya ng walang pagdurusa. Nagtanong ang Mushroom sa lalaki, baliw ba siya? Sino ang nagmamakaawa ng ganoon? Hindi siya interesado kahit kaunti. Ngunit nagalit si Lin at sinabing ang magagawa niya lang pagkatapos ay ihagis ito sa kaldero, magdagdag ng ilang village chickens at pagkatapos ay ilang iba pang medicinal creatures at pakuluan ito ulit at magluto ng isang masarap na roast chicken with mushrooms. Kainin hanggang sa huling patak upang walang natitira. At nagsimulang sundan siya ni Lin at sinabi kay Mushroom na dumating ng mabilis dahil matutupad niya ang kanyang nais. Nagsimulang tumakas ang Mushroom at napagtanto na labis siyang natakot. Ngunit nahulog siya sa kanyang mga tuhod sa harap ng lalaki at sinabing sumasang-ayon siya at sumasang-ayon siyang maging kanyang estudyante. Agad na binati ng sistema ang may-ari sa matagumpay na pagtanggap ng estudyante at ang talento ng mga estudyante ay natuklasan. Kaugnay nito, ang pinakamataas na martial art ay inisyu para sa pag-unlad. Agad na naging masaya si Lin at napagtanto na nagtagumpay siya. Sinabi ni Lin sa estudyante na bumangon ng mabilis at ngayon dahil siya ang kanyang estudyante, dapat siyang tawagin siyang guro. Paprotektahan niya siya at hindi papayagan ang sinuman na saktan siya. At kaya bilang isang palatandaan ng paggalang, binibigyan niya siya ng isang martial art. Hayaan siyang manood at mag-practice. Agad na nagpaputok si Lin ng isang beam ng enerhiya sa ulo ni Mushroom at binigyan siya ng isang bagong teknik. Nakita ni Mushroom ito at nagulat at nagtanong kung anong uri ng hindi kapanipaniwala na martial art ito. At ang medicinal plants ay mahina sa kalikasan at hindi alam kung paano lumaban ng maayos. Kaya maaari lamang nilang pigilan ang human clans salamat sa mga panuntunan na itinakda ni Yao Zhang. Bigla, hindi inaasahan, ang mga mushroom ay sumabog lamang mula sa ganoong enerhiya. At pagkatapos sumangaw ang usok, lumitaw ang isang lalaki sa buhay. Sinabi ni Mushroom na ang Blue Emperor's long-lasting art na ito ay hindi lamang inaalis ang mga pagkukulang sa practice ng medicine clan, ngunit binabayaran din ito ang kakulangan ng fighting power, tinutulungan ang kanilang medicinal clan na ganap na magbago. Nagulat si Miao nang makita niya ito at sinabing si Mr. Y ay biglang nagsimulang kumuha ng mga disciples sa gitna ng isang labanan at tinulungan pa ang isang medicinal plant na kumuha ng human form. Anong uri ng kakaibang libangan ito? Sumagot si D na ang ordinaryong medicinal plant na ito ay maaari ng kumuha ng human form. At ano ang lihim na divine art na ito? Ngunit masaya si Yuan para sa kanyang guro at sinabing ang kanyang lakas ay walang ibaba at hindi maintindihan. At sumigaw siya na mayroon na siyang isang junior disciple ngayon. Nagpasalamat ang mushroom sa guro para sa kanyang awa at hayaan siyang payagan ng estudyante na yumuko sa kanya. Tiningnan siya ni Lin at tinawag siyang isang karapat-dapat na disipulo bilang tugon. Ngunit nagtaka si Xiao kung gaano pa karaming mga sikreto at plano ang itinatago ng kanyang guro. Hindi lamang siya tumanggap ng mga estudyante, kundi tinulungan pa silang kumuha ng human form. At marahil mayroon siyang sariling mapanlinlang na mga plano.
Ngunit napagtanto niya na ang immortal chaotic mushroom na ito ay malamang na maging isang lunas para sa immortality sa hinaharap. Dahil sa halaga ng gamot na ito, ang mga immortals ay handang lumaban sa kamatayan para dito. Ang lalaki na ito ay sumusubok na makinabang mula dito, at siya din ay maaaring naghihintay para sa tamang sandali upang supulan at ayusin ito. At ang monghe na nakabitin sa puno ay hindi naintindihan ng mundong ito. At lumabas mula sa simula hanggang sa wakas siya lamang ang pinakamalaking biktima. Nagsimulang sumigaw ang monghe at tumawag para sa isang tao na tumulong at hayaan silang palayain na siya. Ngunit sinabi ni Lin na dahil pumasok siya sa kanyang landas, kailangan niya ng isang angkop na pangalan at tatawagan niya siyang Shaoui. Agad na nakita ni He na ito ay isang simple at plain na pangalan, ngunit nagustuhan pa niya ang kahinhinan. Ito ay nababagay sa kanya at nagpasalamat siya sa guro. Nagtanong si Lin kay He kung sumang-ayon na si Yao Zhang na buksan ang Valley of the Medicine King, bakit pa rin niya naka-install ang mga paraan upang supulan ang human cultivators. Sumagot siya na si Yao Ong, pagkatapos ng lahat, ay kabilang din sa Medicine Clan. Ginawa niya ito upang protektahan sila mula sa ganap na pagkasira. Ngunit nagulat si Yuyan at sinabing lumabas na si Yao Zhang ay hindi isang tao. Sinabi ni Ahei na ang lahat ay tama. Si Yao ay isang bihirang nilalang, isang medicinal kiln. Nauunawaan niya ng perpekto kung gaano kalupit at mapanganib ang mundong ito. Agad na napagtanto ni Xiao na ito ang medicinal kiln. Ito ay isang maalamat na immortal medicine na sinasabing may kakayahang nakawin ang divine power ng langit at lupa at kung sino man ang maaaring magproseso at lumunok nito. Kahit ang may malalang sakit ay mabubuhay, ang kanyang lakas ay magiging walang kapantay, at ang landas sa immortality ay magiging bukas at malinaw. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga itudo. Maraming salamat po.